Good morning mga kababayan. Nandito po nga tayo ngayon sa Lapu-Lapu City, Cebu. So nandito po tayo ngayon sa exclusive economic zone ng Lapu-Lapu. Dito po tayo sa economic zone ng Lapu-Lapu City. Tawag itong MIPS 1. So marami po ito mga manggagawa rito mga kababayan. So by the way mga kababayan, so magko-comment po ito mo tayong mga pugo. Kayo kung ano ring comment ninyo, kung ang nasa isipan nyo, please comment lang sa aking channel. So bago tayo magpatuloy mga kababayan, so hinihingin ko lang sa inyo ang bilang tulong mo na rin sa akin mga kababayan, pag-subscribe naman sa akin, like and share ang aking video. Yun lang hiling ko mga kababayan bilang DDA supporters mga kababayan. So by the way mga kababayan, itong pugo, iisa-isahin natin ito mga kababayan. Maraming pugo ang nahuli, pero itong mga pugo na to, ang mga Chinese na nahuli ay may mga kaso. May mga kasong kidnapping, basta marami mga kababayan mga kaso ito sa China. So ito mga kababayan, ito sa palagay ko, ito ay pakulo lang ito ng China. Isa itong mga spy Chinese na nandito sa ating bansa upang manmanan ang ating mga kababayan rito kung ano ang mga information nga pwede nilang matanggap. Bakit lahat lang ng Chinese meron? Paano kung ikaw sa palagay mo kaban, ikaw may kaso ka sa China, paano ka nakalabas ng China? Paano ka nakalabas ng China? Strict sila doon mga kababayan. So tapos iisi-isi mo lang makalabas ng China, meron kang kasong kidnapping, meron kang kasong homicide doon sa China, tapos iisi mo lang makalabas ng China. Ang iba, 4 pa na passport, pumunta pa ng ibang bansa, iba-iba ang mga pangalan. Sinong nag-process doon? Kung ikaw may kaso, paano ka nakakita ng ganitong klaseng pera, nakapakarami? Paano ka nakapag-process ng iyong document na mayroon kang kaso sa China? Paano ka nakalabas sa China, mayroon ka namang kaso? So ibig sabihin mga kababayan, ito ay gawa ito ng China. Kung ikaw higagawing spy, lalagyan ka ng kaso ng China para walang duda ang mga immigration dito sa Pilipinas na pagtingin sa mga bulletin board, nakalagay ka sa bulletin board, ito may kaso pala. So hindi magdududa ang Pilipinas dito. Hindi magdududa ang mga Philippine government dahil ito ay may kasong mga Chinese na ito. Ito ay mga puganti. Ito ay pakulo ng China mga kababayan. Marami pwedeng gawin ng China mga kababayan. Dahil kontrolado nila ang lahat doon. Kontrolado nila. Gawa lang yan. Gawan ka ng kaso. Kung pumunta ka rito na walang kumpletong documentation, pagkatapos mayroon ka pang kaso, ibig sabihin pag-isipan ka ng mabuti ng China, ikaw ay puganti sa China. Di ba? Yun ang strategy ng China. So hindi mo mabigyan ng mga maling imahinasyon itong China. Kaya kapag nahuli sila na walang dokumento, tapos wala pang kaso, so ibig sabihin isa lang ang punteriya natin, isa lang ang nasa isipan natin, ito ay mga spy ng China. Ito ay spy, isa lang ang paghihinalaan natin. Pero ito kay may kaso, ibig sabihin isa lang paghihinalaan, ito ay puganti ng China. Ang puganti natin rito, bakit? Isi-isi mo bang lumabas ng ibang bansa? Kahit meron ka pang pera, hindi ka isa makalabas ng bansa kasi nakalagay ka na sa bulletin board ng immigration. Tapos iisi-isi mo lang lumabas ng ibang bansa. Ito ay isang pakulo lamang mga kababayan. Ito ay isang pakulo ng China para hindi mapagdudahan na itong mga tao to ay isang spy.
Di ba? Yun ang katotohanan mga kababayan. Kaya para sa akin ito ang totoo. Para sa akin ito ang nasa analysis ko, ito ang comment ko. Kayo mga kababayan, anong nasa isipan ninyo? Di ba? Ginagawa ito, lahat ng mga tao dyan makapunta rito na walang kompletong document, gawin nilang may kaso. Parang isa lang ang pagkinalan China, ikaw ay puganti ng China. Ha? Ikaw ay puganti ng China, so ibig sabihin, isauli ka sa China dahil may kaso ka doon. Yun lang ang dahilan mga kababayan. Ha? 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 Simple lang ang isipin natin. Kaya wag tayong lingla. Wag pa tayong magpalingla. Ano ba yan? Lingla-lingla. Hindi ko alam kung anong sabihin ng ko. Kung sa ko pa, lipat-lipat. So by the way mga kabayan, hanggang dito lang po tayo. So maraming salamat sa inyong suporta. Ako ay taos puso akong nagsasalamat sa mga subscriber ko na umabot na ako ng 60. Yay! 60 subscriber na ako mga kababayan. maraming salamat sa inyong suporta. Ito po ay taos puso akong nagpasasalamat sa inyo. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin, okay, pasubscribe naman mga kababayan para naman madagdagan itong 60 ko na subscriber. Maraming salamat mga kababayan. God is good all the time. All the time, God is good. Pitching your kaninyong tanan mga kababayan.